Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa unang balita, arestado ng Kalawan PNP ang isang regional level most wanted person na naharap sa kasong rape sa pamamagitan ng isirwang operasyon na nagresulta sa kanyang agarang pagdadakip. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Mary May Sarturio. Naaresto ng mga operatiba ng Kalawan Municipal Police Station ang suspect na kabilang sa regional level most wanted person sa lalawigan ng Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonor R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Mar, residente ng Kalawan, Laguna. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang suspect para sa kasong qualified rape of a minor, 2 bilang na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa custody ng Kalawan Police ang arestadong akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula rito sa Calabarzon, ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Nagsagawa ng feeding program at pamamahagi ng food packs ang Pangasinan First Provincial Mobile Force Company bilang bahagi ng kanilang patuloy na serbisyo at pagtulong sa mga pamilyang nangangailangan sa komunidad. Ang magandang balita ay ibabahagi ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Sa pagpapatuloy ng advokasya ng kapulisan na maghatid ng serbisyong may puso, nagsagawa ng feeding program at distribution of food packs ang Pangasinan First Provincial Mobile Force Company nito lamang Lunes sa Sitio Kadamat, Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan. Pinangunahan ito ni Police Lieutenant Colonel Leonard C. Paredes, Force Commander, kasama ang Advisory Council at mga barangay officials. Tiniyak ng kapulisan na mabigyan ng sapat na tulong ang mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na't malayo ang lugar at limitado ang paunahing serbisyo. Kasabay ng pamamahagi ng ayuda ay ang feeding program para sa mga bata sa lugar. Ayon sa Pangasinan First Provincial Mobile Force Company, bahagi ito ng kanilang patuloy na programa sa pagpapatibay ng ugnayan sa mamamayan. Naniniwala ang unit na ang presensya at pakikipag-ugnayan sa mga residente ay mahalaga upang mapalago ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng PNP at ng pamayanan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga residente ng Sitio Kadamat sa tulong at serbisyong kanilang natanggap. Tiniyak ng Pangasinan First PMFC na magpapatuloy ang mga ganitong gawain upang lumikha ng mas ligtas, maayos at mapagkalingang komunidad para sa lahat. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal de los Santos. Nagsagawa ng relief operation ang Silay PNP sa Negros Occidental upang magbigay ng tulong at suporta
sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa rehiyon. Patrolwoman Andrea De Palubos sa balita. Sa diwa ng serbisyong may malasakit at alinsunod sa PNP Core Value na makatao, nagsagawa ang Silay Component City Police Station ng isang makabuluhang relief operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan sa lungsod ng La Carlota, Negros Occidental nitong ika-14 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony D. Daroca, hepe ng Silay Component City Police Station, kasama sina Honorable Councilor Darrell Hinulan at Honorable Councilor Mike Maravilla, matagumpay na naipamahagi ang 401 na food packs para sa mga evacuees. Ang kanilang pagkilos ay sumasalamin sa taus-pusong malasakit ng Philippine National Police sa kapakanan ng mamamayan, patunay na ang tunay na serbisyo publiko ay higit na nararamdaman sa oras ng pangangailangan. Nakibahagi rin sa nasabing aktibidad ang Special Action Force sa Gay Component City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Alvimar M. Flores at La Carlota Component City Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Eduardo B. Corpus. Ang kanilang sama-samang pagkilos ay nagpakita ng matibay na diwa ng bayanihan at dedikasyon sa tungkulin. Higit pa sa pamamahagi ng tulong, ang aktibidad na ito ay nagpapatunay ng misyon ng PNP na maging sandigan ng mamamayan sa gitna ng sakuna, maging tagapagatid ng seguridad, at maging inspirasyon ng pag-asa. Ang kanilang presensya sa bawat komunidad ay paalala na hindi nag-iisa ang publiko. May kapulisan na handang mag-alay ng serbisyo na may malasakit at integridad. Ang relief operation na ito ay hindi lamang simpleng pamamahagi ng ayuda. Ito ay malinaw na pagpapakita ng pangako ng Philippine National Police na maglingkod ng tapat, makatao at may puso. Sa bawat food pack na naipamahagi at bawat kamay na kanilang inabot, muling pinapatunayan ng ating kapulisan na ang tunay na diwa ng serbisyo ay nag-ugat sa pagmamalasakit at pagkakaisa. Sa bawat serbisyong may puso, mas lumalakas ang pag-asang kayang lagpasan ng sambayanan ang anumang pagsubok. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic De Palubos, alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Tiniyak ng Police Regional Office 7 ang buong seguridad at suporta para sa isagawang ICI Flood Control Inspection sa Cebu upang masiguro ang maayos at ligtas na pagpapatupad ng inspeksyon sa lugar. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Flora May Asares. Matagumpay na naibigay ng Police Regional Office 7 sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Edrico A. Maranan ang komprehensibong security coverage para sa mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang inspeksyon sa mga flood control projects sa Cebu City, Mandaue City, Talisay City, Compostela at Liloan noong Nobyembre 16 ng taong kasalukuyan. Ang ICI Inspection Team ay pinangunahan ng Chair Justice Andres B. Reyes Jr. at partido nito kasama sina Special Advisor, Police General Rodolfo S. Azurin Jr. retired at Police Lieutenant General Benjamin B. Magalong retired na nagsagawa ng on-site assessment sa mga priority flood control structures bilang bahagi ng patuloy na pagsusuri ng komisyon sa mga proyektong pang-infrastruktura sa buong rehiyon. Upang matayak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na paggalaw ng mga miyembro ng ICI, ang Pro-7 ay nagtalaga ng mga pangkat ng seguridad sa bawat ruta, mga mobile patrol unit, at mga tagong-tauhan sa lahat ng natukoy na lugar ng inspeksyon. Ang Regional Director ay nag-activate din ng malapit na koordinasyon sa mga kinauukulang local government units at engineering offices para pamahalaan ang site access at mapanatili ang pampublikong kaayusan sa buong operasyon. Binigyang diin ni Police Brigadier General Maranan ang responsibilidad ng Pro-7 sa pagsuporta sa misyon ng ICI at ayon sa kanya, our mandate is not to interfere with their work, but to provide an environment where the ICI can carry out its inspection without disruption. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Flora May Asares. Sumuko ang miyembro ng BIFF Bunggos Faction at Daula Islamiyah Hasan Group sa otoridad kasabay ng pagsuko ng mataas na kalibre ng baril bilang bahagi ng kampanya laban sa terorismo at para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Patrolwoman Leonora Gawang, ibalita mo.
Sumuko ang 10 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Bungus Faction at Dawla Islamiyah Hasan Group, bitbit ang kanilang armas sa mga otoridad sa Barangay Kabingi, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, nito lamang 17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Dumalo sa naturang aktibidad ang mga personahe ng Maguindanao del Sur PPO, Philippine Army at iba pang mga stakeholders. Hindi na pinangalanan ang mga naturang nagbalik loob sa pamahalaan para sa kanilang seguridad at agad na nakatanggap ng financial assistance at saku-sakong bigas bilang agarang tulong mula sa pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pagsuko din ng kanilang iba't ibang kalibre ng matataas na armas. Patuloy ang pamahalaan, katuwang ang militar at PNP sa pagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa sa tulong ng mamamayan upang labanan at matuldukan ang anumang uri ng krimen at insurhensya. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. 2 individual arestado ng PNP Isabela sa paglabag sa PD 705 at bribery, milyong halaga ng kahoy na sabat sa Cordon Isabela. Ang balitang ito ay babahagi ni Patrolwoman Jerilyn Colico. Naharang ng mga otoridad ang milyong-milyong pisong halaga ng iligal na kahoy na nagresulta sa pagkakadakip ng 2 lalaki sa inilatag na boundary checkpoint sa Barangay Kakilingan, Cordon Isabela kahapon, 17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Paul, 45 taong gulang, driver at alias Omar, 43 taong gulang, helper na kapwa residente ng Barangay Nara, Etiaga, Isabela. Ayon sa ulat, napansin ng mga operatiba ang kahina-hinalang kilos ng isang lalaki na lumapit sa naka-duty na pulis at basta na lamang nag-alok ng 20,000 na halaga ng pera kapalit ng hindi malinaw na pabor na tinanggihan naman ng pulis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang 10-wheeler truck na kargado ng mga troso at nakasakay sa passenger seat ang lalaking nag-alok ng pera. Nang tanungin ang driver ng truck at helper, sinabi ng mga ito na sako ng mais ang kanilang sakay, pero dahil sa kahina-hinalang bigat, sinuri ito ng mga pulis. Dito na tumambad ang mga sako na naglalaman ng libu-libong board feet ng kahoy, kabilang ang nara, mga sako ng rice hull, at mais at half-cut na plastic bottle powder residue na ginamit para maitago ang mga kahoy. Tuluyan namang dinakip ang driver at helper dahil wala silang maipakitang kaukulang dokumento ng mga kargamento. Sa isinagawang inventaryo ng DNR personnel at barangay officials ng Barangay Kakilingan, umaabot sa humigit kumulang 8,000 board feet ng narawood o katumbas ng halagang 4 million pesos, isang 10-wheeler truck, 10 plastic na bote ng powder residue ang nakumpiska ng mga otoridad. Naharap ngayon ang mga suspek sa kasong paglabag sa PD 705 o Revised Forestry Code at bribery na isasampa sa pamamagitan ng inquest proceedings. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Naaresto ng Las Piñas Police ang isang street-level individual at kasabwat matapos makuha ang hinihinalang shabu. Ang buong detalye ng balita tinutukan ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 2 lalaki sa sinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Las Piñas City Police Station bandang alas 6:30 ng gabi sa Niyog Dulo, Barangay Talon 5, Las Piñas City nitong Nobyembre 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sa alias Shaggy, 35 anyos, at kanyang kasama na sa alias Michael at parehong residente ng lugar. Nasamsam sa operasyon ang 3 heat sealed sachet na naglalaman ng 35.5 gramo ng hinihinalang shabu, isang pulang coin purse at 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Matapos ang medical na eksaminasyon, dinala ang mga sospek sa Las Piñas City Police Station
Division Drug Enforcement Unit habang ang mga nakuhang ebidensya ay isinumiti sa Southern Police District Forensic Unit Crime Laboratory para sa pagsusuri. Ang mga sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. At yan ang mabalitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.